Praise God. Sige po, palakpakan natin si Lord ng malakas. Amen, para sa Diyos yan. Amen. Hindi po ito para sa tao, hindi po ito para sa Diyos. Are we excited to hear the message of God? Para mahina po yung amen. Are we excited to hear the message of God? Amen. Praise po ang Panginoon at kung manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. At kung tayo po ay may Bible, amen, hayaan niyo pong basahin natin yung ating main verse dito po sa 1 Peter chapter 2, Ephesians chapter 5 verse 23. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 23 sa wikang English po. Basahin natin 1, 2, 3, go. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Sa wikang Tagalog po, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas dito. Wow, palakpakan natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay yung tumikit na nalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos, sa privilege na kami, O Diyos, ay naririto. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, Panginoon. Lord, samahan mo kami po. Lord, sa umagang ito, truly that apart from you, we are nothing, O God. Lord, allow your Spirit, O God, hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang patuloy na magsalita sa aming kalagitnaan. Lord, salamat po, Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan minsan pa, O Diyos, upang marinig namin ang tinig mo, Panginoon. Encounter us with your power and your presence, Father God. Salamat po, O Diyos, at anumang hindrances ang nakikita mo po, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, sa gawain ito, alisin mo po ito, Panginoon. Pinapasakop namin, Panginoon, ang gawain ito sa iyong presensya at kapangyarihan. Salamat po. We worship you. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Maraming salamat po sa Panginoon sa privilege na makapangaral po at salamat sa buhay ng ating spiritual parent, ng ating Daddy Pastor Tirso and Mami Pastora. Sila po ngayon ay nasa Bulacan at sila po ay naka-schedule doon. But we believe na ang Diyos ay kikilos. Amen? Si Lord ay yung pinunta natin sa lugarin ito. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, si Lord ang pinunta natin. Amen. Sabi ng Bible, ask and it will be given, knock and the door will be open, seek and you shall find. Amen. Ang katotohanan ay maraming Kristiyano pumupunta sa simbahan, pero umuuwi, most of the churches, amen, may mga taong umuuwi, walang encounter sa Diyos. Hindi dahil hindi magaling ang preacher, hindi dahil maganda ang tugtugan, hindi dahil hindi maganda ang tugtugan, kundi dahil ang tao ay walang inaasahan sa Diyos. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, pwede ba natin sabihin sa ating mga katabi o sa ating sarili, expect to God. Amen. Umasa tayo sa Diyos. Amen. Kasi kung hindi tayo aasa sa Diyos, sayang lang yung oras na ito. Nandito na lamang din naman po tayo, hayaan natin na kumilos na ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah. Palampakan po natin ang Panginoon. At nabasa na po natin yung ating verses po ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay papamagatan po natin. Pakibasa po. 1, 2, 3, 4, go. Ayan. Be the church. Amen. Yun po yung pag-uusapan po natin. Mas malaki kasi yung parang hashtag. Okay po? So, sige po, ang ating title po ay ito po ito po ang title natin. Pakibasa po ng mas malakas. 1, 2, 3, go. Be the church. Amen. Maging daw po tayo? Maging church. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging church tayo. Amen. More than a building, we must be a body alive. Amen. Ang simbahan po ay hindi building. Ang simbahan po ay buhay. Hello, nandiyan po ba tayo? Because ang ating pong pag-uusapan ay mahalaga dahil maraming tao nami-misinterpret ito. Akala nila sa church ay building. Pero ang sabi ng ating verse kanina, Ephesians chapter 5 verse 20, Christ is the head of the church. Hindi po pwede na ang church ay maging building. Hello? Sapagkat ang Diyos ay ulo nito. His body of which He is the Savior. Amen?
Now, yung church po ay katawan ni Kristo. Andiyan po ba tayo? At tagapagligtas nito. Hello? Now, pag-usapan po natin kung ano nga po ba ang simbahan. What is the church? You know, church. Sige po, next slide po. And what is the church? Bago ko po i-discuss po ano yung church, hayaan nyo po nasabihin ko po ito. We don't go to church. We are the church. Hello? Diyan po ba tayo? Parang yung iba nasasyak pa rin. Parang yung iba nasasyak tayo, no? Kasi akala ng iba, pumupunta tayo sa simbahan. Gusto pong sabihin sa atin ng Diyos sa umagang ito na we don't go to church because we are the church. But what does that mean? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng simbahan? Ayan po, pakibasa po. 1, 2, 3, go. We don't go to church. We are the church. So ano nga po ba ang ibig sabihin nun? May mga ilang paniniwala po. Diba? So ngayon po, magbe-versus tayo, myth versus truth. Okay po? Ang myth po ay, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Ang church daw po ay isang building, event, or institution. Ang paniniwala ng nakararami, ang simbahan daw po ay isang building, ito ay event, okay po, or ito naman ay isang institution. Pero po ano ang katotohanan? Ano po ang katotohanan? Ang church po ay salita, hinango po sa salitang ecclesia, sa Greek word, na ang ibig sabihin ay called out once, a living organism, Christ's hands, feet, and voice on earth. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 9, diyan po ginamit yung salitang simbahan. Ano pong sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9? You are called, ayan po, but you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Yung salitang called you out, yan po ay, yung called out, yan po ay salitang ecclesia sa original na translation ng Bible. Ecclesia na ang ibig sabihin ay church. Sabihin mo nga, ecclesia. Mga kapatid, ito pong 1 Peter chapter 2, verse 9, sinasabi sa atin ng Diyos na ang church ay hindi building. Ang church ay ikaw at ako, a group of people who are called out from darkness into marvelous light. Sino dito mga pinatawag ng Diyos? Sino dito pinaghimalaan ng Panginoon? Sino dito niligtas ni Jesus Christ? Amen. You are the church. We are the church. Sino dito yung papuntang impyerno pero dahil kay Jesus Christ, naligtas. Amen. Na dati nung wala tayo sa Diyos, ang gulo-gulo ng buhay natin. Hello? Wala tayong kapayapaan. Be the church. We are the church. We are from darkness to light. Galing tayo sa kadiliman. Hello? O meron po ba rito na hindi makarelate kasi nasa kadiliman pa rin? Kapatid, tinatawag ka na ng Diyos. Amen? Sa dinabi-dami ng tao sa mundo, hindi aksidente, ikaw ay naririto. God is calling you out. Hello? And the one who called you, and the one who calls you, yung tumawag sa'yo, yung tumatawag sa'yo, ay hindi basta-basta ang Diyos. Yung Diyos na ayaw ka at ayaw akong mapahamak. Kasi ang katotohanan, we can enjoy the world. Pwede mo ma-enjoy yung mga bagay sa mundong ito. Pwede natin ma-enjoy yung mga bagay sa mundong ito. Pero ang dulo na may kapahamakan. But you are blessed because you're here right now. Hello! You're not just here in the church building, but you are the church. Hello! Diyan po ba tayo? Hindi pwedeng mamatay ang Diyos para sa building. Alam niyo po yung, ano ba tawag dito? Alam niyo po yung parang tricky sa salitang church. Minsan, wala siguro sa atin, maliban na lang kung sobrang loko-loko natin. Wala siguro sa atin yung pag nasa loob ng church hindi behave. Tama ka? Di ba, pag nasa church tayo, kailangan de numero 1. Dapat kailangan medyo mabait tayo kasi nasa church tayo, tama? Hello?
Kahit gaano ka pakakulit sa labas, pag nasa church building tayo, kailangan feeling mo, mabait ka, magpapakabait ako. Hello? Hindi dyan po ba tayo? Pero maintindihan po natin, mga kapatid, na ang church po ay hindi pinupuntahan. Ang church ay ikaw at ako. Kaya kahit nasaan tayo, dala-dala natin ang church. Hello? Kasi ikaw yun. Ikaw yung niligtas ni Kristo. Ako yung niligtas ng Diyos. Hello? Hello? Nandiyan po ba tayo? Yun po yung maintindihan po natin. God didn't call us to attend church. He called us to be the church. Hello? Salamat po sa isang nag-amen. Amen. Dalawa na sila. Praise God. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang umattend ang simbahan, kundi tinawag tayo ng Diyos para ikaw maging simbahan. Pastor, ano bang puntos natin dito? Wait lang po To embody Christ's mission in a broken world. Hello? Sabihin mo, representative ka ng Diyos. Siya ang ulo, tayo ang mga katawan, kamay, paa, bibig. Hello? Sabihin mo, may gustong ipagawa ang Diyos sa'yo. Diyan po ba tayo? Alam niyo po, kung di mo aaminin, kung ayaw mo, kung di ka sang-ayon na ikaw ang church, isa lang ibig sabihin nun, kapahama ka ng nag-aantay sa atin. Hello? Diba? Kaya we need to be the church. We really need to be the church. Because Christ died for the church. Namatay si Kristo para sa church. Hello? Now, para pag-usapan po natin at para mas maging malalim pa po yung ating pagkaunawa sa salitang simbahan o church, pag-usapan po natin who is the foundation of the church. Sino nga po ba ang pundasyon natin? So, the unshakable core. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sino nga po ba ang pundasyon? If we are the church, who is our foundation? Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay a foundation other than which is laid. Which is? Which is? Jesus Christ. Which is? Jesus Christ. Dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay, maliban sa nailagay na at ito'y walang iba, kundi si Jesus Christ. Tapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, our firm foundation as a church is Christ. Again, we are the church. Not the building. Not the organization. Andiyan po ba tayo? Hindi po yung CGCF, JTG lang. Kundi ang church po ay tayong mga tao. We, a chosen generation, a royal priesthood that called out from darkness to light. Hello, nandiyan po ba tayo? Tayo yung simbahan at kailangan maging pundasyon natin si Kristo. We need to understand that our foundation must be Christ. Hello? Nandiyan po ba tayo? Ang katotohanan, maraming simbahan, ang kanilang pundasyon ay ang kanilang galing. Maraming simbahan, ang kanilang pundasyon ay ang kanilang comfort. Hello? Nandiyan po ba tayo? Pero dapat ikaw at ako, tayo, maging pundasyon natin si Kristo. Hindi po ang mga pastor. Hello? We are not exalting pastors here. Kung naririnig nyo man po na sila ay ating nare-recognize, it is part of our honoring. As the Lord says so in the Bible. Hello? Wala sigurong anak ang hindi umu-honor sa kanyang magulang. Meron po, pastor, yung walang niya. Hello? Pero ang isang anak na tapat, totoo, mabuti, sa kanyang magulang ay i-honor niya. Hello? Hindi anak ang tawag nga ron eh. Andiyan po ba tayo? Diba? Hindi po ang pastor ang tinataas natin sa church. Huwag po natin ipagkakamali. Hello? Wala pong pastor siguro, lahat siguro ng pastor dito sasang-ayon sa akin, na porkit hindi siya na-recognize, sasama ang loob niya. Hello?
Diba? Wala po sigurong pastor ng church natin ng CGCF, JTG, na porket hindi napahawak ng mic, hindi napabate, talagang sasama ang loob. Hello? Wala, mga pastor, ano ba? Di ba yung amen? Yan. Hello? Hindi po ang programa ng church. Hello? O hindi yung mga tradisyon natin, but our foundation is Christ alone. Kaya nga pagkatapos ng simba natin, lagi natin sinasabi, all glory, lahat ng papuri, all honor, all praise, all worship, all thanksgiving, all power, kahit blessing, Lord, to you, only Jesus Christ. Binibigay natin, iniaalay natin. Hello? Ganda ng praise and worship, hindi natin pwedeng kunin. Sa Diyos yun. Hello? Ang ganda ng preaching, hindi natin pwedeng kunin. Sa Diyos yun. Kapatid, wala tayo bilang simbahan. Wala tayong pwedeng kunin. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa'yo. Papakan natin ng Panginoon. Matthew chapter 16 verse 18, gustong-gusto ko po ito. Sabi ng Matthew chapter 16 verse 18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. If you are the church, and if your foundation is Christ, even the gates of hell cannot prevail you. Hello? Pero nakakalungkot, maraming Kristiyano, maraming church. Diba, they are struggle pa rin sa maraming bagay. Hindi po natin ini-invalidate yung salitang struggle, but you are born to conquer. Hello? Ipinanganak na tayong muli para i-conquer mo yung mga pagsubok. Para i-conquer natin yung mga problema. Hello, ikaw Pedro, sa batong ito, bato ba talaga yun? No. Yung mga taong nandodon. Hello? Ayan po ba tayo? That if God is our foundation, sabi yan, I will build my church. Tandaan natin, ang Diyos ang nagtatag. At kapag ang Diyos ang nagtatag, walang kayang magpabagsak. Kahit problema pa yan. Parang walang may problema dito. Kahit problema pa yan. Sige, baguhin natin. Kahit pagpapala pa yan. Ay, lakas ah. Mukhang blessed tayo ngayon ah. Dapat palang Thanksgiving ang topic. Hello? Andiyan po ba tayo mga kapatid? Whatever struggle, even the gates of hell shall not prevail. Anong gate man yan, kapatid? Gate ng takot, gate ng utang, gate ng kalungkutan. Hello? Name it. Anong gate man yan? Pero alam niyo kung saan tayo pinaka-solve? Kung bakit sinasabi natin na hindi tayo kayang pabagsakin ng kahit ano pa man. Kasi ang kaya lang nilang kunin, palagay na natin i-allow ng Diyos kagaya ni Job. Kilala niyo po si Job? Yung laging nawawala. Yung nawalan. Diba? Nawalan ng Job. Si Job po sa Bible, sa Book of Job, ay nawala sa kanya ang lahat. Kayamanan, pamilya, negosyo. Diba? Si Job, simple lang tao, pero daming negosyo. Hello? Kaya lang kuha, Panginoon, kanya negosyo, patay, pati mga anak. Hello? Totoo po. Pero anong nangyari? Ano sabi ni Job chapter 1 verse 21 to 22? Sabi niya, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Why? Ang kaya lang galawin sa iyo ng demonyo is yung mga bagay na nandito sa mundo. Pero yung kaluluwa mo, hindi niya na yan magagalaw. Dahil uuwi yan sa langit. Because Christ died for His church. Napakinggan natin ang Panginoon. Kapatid, kung pinaglalaban ka ng Diyos, paglaban mo ang Panginoon. Hello? Pwede ba natin sabihin kay Lord, Lord, para sa iyo, ang laban na to. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakalungkot, maraming Kristiyano hindi lumalaban. Nakalimutan yung ginawa ng Diyos para sa kanila. That we are the church, that Christ died for the church. Hello? That God already laid the foundation, which is Jesus Christ.
mo, ginawa ka na ng Diyos. Pinatatag ka na ng Diyos. Pinalakas ka na ng Panginoon. That no gates of hell will prevail you. That no weapon of enemy will prevail you. Kaya kapag ka kinukulit ka ng mga pagsubok, kinukulit ka ng anxiety, ng kalungkutan, ng mga problema, pagsubok, sabihin mo, umalis-alis ka nga. Naaalibadbaran ako sa'yo. Pagsubok, you will not prevail against me. Hello? Hello? Nakikita mo hanggang ngayon, wala pa kita, negosyo. Sabi mo, umalis-ulis ka nga. I speak blessing. Hello? Yan po ba tayo? Mayroong pagtatalo sa loob ng tahanan. I-rebuke mo. You will not prevail against me, against our family, because we are the church. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, if He is the foundation, we are His living stone. 1 Peter chapter 2 verse 5, ano po yun? Ito yung sinasabi ko kanina. Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinayo ng Diyos. Tinayo tayo ng Diyos bilang gusaling espiritual at bilang mga banal na pari pinili ng Diyos. Nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog, nakalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ang tawag po dun sa pakikipaglaban natin para sa Diyos, spiritual sacrifices. Hello? Akala mo wala lang yung pa-church mo. Hello? Akala mo wala lang yung pagtaas, pag-iyak mo sa Panginoon. Pero nakikita ng Diyos lahat ng labanan na yan. Na mas madaling wag na lang magsimba, mas madaling mag-focus na lang sa world. Magtrabaho na lang ako. Half day. Siguro baka ang laki na ng kinita ko kung nagtinda ako. Half day. Siguro kung nakaabot na ako kung saan-saan, nakapamasyal na ako. Pero hindi, Lord, para sa'yo to. Hello? Ang tawag po doon, spiritual sacrifices. We have a purpose. Hello? God, make us strong. Hello? Hello? Andiyan po ba tayo? Malakpakan natin ang Panginoon. So, God is our foundation. Number 2, kung ang Diyos ang ating pundasyon, ano ang dapat ginagawa ng church? What can the church do? Ano yung impact natin? Our kingdom impact. Hindi po tayo niligtas lang ng Diyos para wala lang. Sabi mo sa katabi mo, dapat may impact tayo. Hindi tayo impacto. Yan. Hello, sabi mo, hindi tayo impacto. Diba? Dapat may impact. Yes, siya. Hello? Ano po ang kailangan natin gawin? Letter A, we should declare freedom. Baka yung iba sa atin, parang nakakabagot naman maging Kristiyano. Kasi aatid lang ako, tapos uuwi ako, babalik na naman ako sa bahay. No! May pinapagawa sa iyo ang Diyos. Kung naghahanap ka ng gagawin mo bilang church, eto na yon. Hindi ka lang naligtas para lang wala. Naligtas ka, tapos tuloy ka pa rin sa dati mong buhay. Tuloy pa rin tayo sa dati nating buhay. No. Naligtas tayo dahil may pinapagawa ang Diyos sa atin. Andiyan po ba tayo? Ano po yun? Number 8, letter A, declare freedom. Sabi mo nga, declare freedom. Declare freedom. Luke chapter 4, verse 18. Ano po ang sabi ng Bible? Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Hello, nandiyan po ba tayo? For those who are spiritually blind, God proclaim you. God anointed you, hello, to bring freedom. Nandiyan po ba tayo? Sa lahat ng tingin nila ang buhay hanggang dito lang sa mundo. Sa lahat na tingin nila ang kasiyahan ay nandito lang sa mundo, ipapadala ka ng Panginoon para ipangaral sa kanila ng totoong kalayaan ay nasa piling ng Diyos. That you can search the world. Diba? You can search the world sa lahat ng bagay sa mundong ito, pero wala tayong makikitang kagaya ng Diyos. Hello, nandiyan po ba tayo? We need to proclaim and release
it to the captives. Release the captives. Hello? Sa mga gapos pa rin ng kasalanan hanggang ngayon, mga alipin pa rin ng kasalanan, alipin ng kalungkutan, alipin ng galit. Hello? Ang trabaho natin bilang church ay ipadala tayo ng Diyos sa Kanya at ipangaral. Hello? Pero kapatid, kung ikaw ang hindi mo yun kaya kung ikaw ang nangangailangan nun. Kung ikaw ang nangangailangan nun, ang kailangan mo muna si Kristo. Be the church. Hello? At kung tayo man, pinalaya na tayo ng Panginoon, alam natin kung saan ka pinagaling ng Diyos. Alam natin kung saan tayo pinalaya ng Diyos, huwag tayong manahimik. Ang ingay-ingay na ngayon ng mga generation. Hello? Diba? Ang haba-haba mag-post sa Facebook, ang haba-haba na mag-post sa Instagram, sa Twitter. Diba? Nandiyan po ba tayo? May Twitter pa ba? Ha? Meron pa. Ano? X. X? X. X. Huwag natin pag-usapan yung X. Hello? Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, ang tapang-tapang nilang magpahayag ng kanilang mga damdamin. Pero ang mga Kristiyano, napakatatahimik. Amen. Hindi mo, isang alang umamen eh. Amen? Amen. Totoo, di ba? Tahimik. Kaya sabi mo sa katabi mo, eto na yung panahon para mag-ingay tayo. We need to be God's speaker. Hello? Hindi mo alam kung sino yung mga kabataan dyan na addict na. Kailangan ng recovery. Hello? Sinong nangangailangan na ipaglaban yung justice? Kailangan ng mental health support. Hello? Yun ang katotohanan. Maraming tao nangangailangan. Pero tayo, ini-ignore lang natin sila sa paligid natin. And yet, we are the Church of Christ. Hello? Siguro, pag dadating sa langit, akakantsawan tayo nila Paul. Diba? Alam nyo kami noon, para lang makapag-share ng libo-libong mga tao, lalakarin namin. Diba? Kayo, isang click nyo lang, isang post nyo lang, ang dami ng makakasin. Hello? Ang dami ng makakashare. Ipi-PM nyo lang, send to many. Hello? Diba? Andiyan po ba tayo? Hindi mo na kailangan puntahan nga ang tao, tawagan mo na lang. Ipag-pray mo na lang. Hello? We need to declare freedom. Andiyan po ba tayo? Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan maging channel of freedom tayo. At kailangan, sabi mo, at kailangan, makalaya muna tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. As a church, we need to be a channel of freedom. Letter B, ano pa po? Meron tayong pakakawalan. Sabihin nga natin, 1, 2, 3, go. Sapa po, 1, 2, 3, go. Unleash radical love. Yung inawit natin worship kanina, napakaganda ang title po nun, Radical Love sa English. Sa Tagalog po ay Dakilang Pag-ibig. Diba? Hello? English kasi yun, tinagalog lang. Hello? We need to unleash this kind of love that comes from the Lord. Ang hirap mag-share pag di mo naranasan. Huwag tayong makampante, kapatid. Hello? We should wage war to worldly things. Hello? Kung yung mga taga-church inaakay ng mga taga-mundo, tayo rin mga taga-church, akayin natin yung mga taga-mundo. Hello? Diyan po ba tayo? Diba? Kailangan tayo rin. Agawin natin yung mga papunta sa impyerno. Bilang isang simbahan ng Diyos. Why? Do it because of love. Hello? Payag tayo, papunta tayong langit, pero merong isang tayong mahal. Alam natin, mapapahamak siya. Hello? John chapter 13, verse 35, anong sabi ng Bible? Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao ng mga tagasunod ko kayo. Hello? We should show love. Pakita natin yung pagmamahal. Mahalin natin ang isa't isa. Mahalin natin yung mga unbeliever. Hello? Yung mga hindi pa naniniwala, yung mga ayaw maniwala, akayin natin sa Diyos. Mga kapatid,
Siguro ito, okay lang yung mga upuan, pero may mga space pa rin. At sa mga susunod na buwan, lilipat na tayo sa church natin na building. Amen? Hello? Diyan po ba tayo? Diba? Mas lalawak tayo. Hello? Diba? Huwag kayong mag-alala. Lalaban tayo. Diba? Yung iba ayaw pumunta rito kasi mainit daw. Magpapa-aircon tayo. Hello? Di totoo yan. Kung yun lang yung problema, bigay natin lahat ng comfort. Pero hindi dahil doon. Kung bakit natin gagawin yun? Dahil kay Kristo. Kasi ayaw natin. Kung ano ang puso ng Diyos, yun dapat ang puso natin. Kung gaanong ayaw ni Kristo na may maimpyerno, dapat ikaw at ako ganun din. Because we are His extension. So, extension ka ng Diyos. Hello? Andiyan po ba tayo? Doon sa mga taong nanlulumo, huwag kang maging daan para lalo siyang nanlumo. Para lalo siyang maging broken. Ikaw dapat yung maging daan para siya ay ma-uplift. Maranasan niyo yung pagmamahal ng Diyos. Hindi yung nadapa na nga aasarin mo pa. Ay, buti nga. Hello? Be the extension of God's love. In that, malalaman ng iba na tayo tagasunod ng Diyos. Amen? We need, ano pa po yun? Mga practical tips na lang, serve the poor. Embrace the outcast. Forgive enemies. Hihirap po ng mga sinabi ko na yon. Serve the poor, paano kung ako yung wala? Hello? Embrace the outcast, paano kung hindi ko kaya? Okay na ako sa comfort zone ko. Forgive enemies, paano kung hindi ko kaya? Hello? Pero anong sabi ng Bible? Unleash God's radical love. Amen? Andiyan po ba tayo? Lakpakan natin ng Panginoon. Letter C. Act as heaven's embassy. Luke chapter 17 verse 21, the kingdom of God is within and among us. Kaya walang makapagsasabi dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso niyo. Lakpakan natin ng Panginoon. Be an embassy. Heaven's embassy. Act as a heaven's embassy. Pakita po natin na ikaw dapat, amen, sino dito yung meron man lang siyang taong na ipanalangin itong isang buong linggo? Hindi lang yung ikaw lang mag-isa, kundi yung kapatid. May pinagdadaanan ka ba? Pray kita, okay lang. Pray kita. Hello, andiyan po ba tayo? Sino po dito yung nakaranas ng himala ng Diyos? Sino dito yung ginamit ng Diyos para magbigay ng pag-asa? Hope in despair. Hello? Mga kapatid, kailangan po natin na maging extension talaga ng Diyos yung buhay mo as a church. Hello? Yung mga kaibigan mo, pag namatay yung mga yan, saan magpupuntahan yan? Hello? Ang reality, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Sa either langit o impyerno. Yun ang katotohanan. Dito kaya sa atin, ilang kaya ang sigurado dito pag namatay, langit talaga? Diyan po ba tayo? But if we surrender and give our lives to God, ang sabi ng Bible, we will have eternal life. Palakpakan natin ng Panginoon. Now, as a church, ano po yung ating mga hardest battle number 3 and last? What are the hardest battle of the church? Ano nga po ba ang mga struggle? Hardest struggles and how to overcome it. Diba, bilang church, meron tayong mga battles at paano nga ba natin ito ma-overcome? Number 1, anong sabi ni Pablo? Letter A, internal division. Hello? Sabi mo nga, internal division. Ang nakakalungkot, tayo na nga lang, minsan, sa loob ng church, nagsisiraan pa. Minsan, nagsasakitan pa. Minsan, nag-iinggitan pa. Minsan, nagpupulaan pa. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 12? Anong sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 1, verse 12. At ang ibig kong sabihin, ang iba daw sa inyo ay nagsasabi kay Pablo ako.
Ang iba naman ay kay Apollos ako. May iba rin nagsasabi kay Pedro ako at ang iba naman kay Kristo ako. May division. Kaya nagkakaroon ng subdivision. Hello? Ang katotohanan, nakakalungkot. Imbis na tayo yung mag-encourage one another, di ba maraming church, di mo na ako haatin. Kasi inismeran ako, inirapan ako. Hello? Wala naman po dito nun no? Amen? Andiyan po ba tayo? Ito po yung nakakalungkot. At sabi nga, ito talaga ay struggle ng church. Kasi ang target ng kaaway ay ang simbahan. Kaya pwede po ba sabihin natin sa sarili natin, self, mula ngayon, hindi ako gagawa ng division. Hello? Diba? Imbis na may masabi tayo sa kanila, ano man ang nakikita mo, alam niyo po ang sekreto dyan, ano man ang nakikita natin, nakakulangan ng isa, tayo yung magpuno. Lagi tayong handang magpatawad. Hello? Sabi mo nga handang magpatawad. Kasi walang ibang paraan. Ang katotohanan, kaya nagkakaroon ng division kasi nagkakasakitan. Nagpupulaan. Nagkakakitaan ng kakulangan. Pero kung tatanggapin natin ang kakulangan ng isa't isa sa ngalan ng pagkakaisa, kung handa tayong laging magpatawad kahit nasaktan ka, dahil tinatanggap mo na kapatid mo na to sa Panginoon, wala nang division. Palakpakan natin ng Panginoon. Anong sabi ng Ephesians chapter 4 verse 3? To overcome it, we need to pursue unity. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 3, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Simple lang. Simple word. Walang ibang sagot sa division kundi unity. Pursue unity. At magagawa natin yon kung handa tayong laging magpatawad at tanggapin. Hello? Church, may mga pagkakataon na hindi po ako laging sang-ayon sa inyo. Hello? Na meron tayong pagkakaiba ng mga idea. Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang idea. Hello? Pwedeng para sa akin, mas maganda yung blue, sa inyo, red. Pagka nangyari yung red, sasama ba yung loob ng isa't isa? Pag nangyari yung blue, sasama ba yung loob ng isa't isa? Hello? Walang problema sa pagkakaiba ng opinion at ideya. Pero ano ang kailangan? Ang iisipin natin, dahil iisang dugo ang dumadaloy sa atin, kailangan natin magkaisa. Kapag binless yung isa mong kapatid, huwag mong kainggitan. Huwag mong siraan. Hello? Kaya lang naman yan may bagong damit kasi feeling ko. Kasi niregaluhan niya ni sister, ni brother. Ako nga, hindi ako nariregaluhan Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Mga kapatid, we need to pursue unity. Amen? Alisin natin yung inggitan. Ano man yung positibo sa kanya, makisaya tayo. Pag may nangyari hindi makiiyak tayo. Hello? Huwag nating hanapan ano man yung pagkakaiba natin, handa tayong tanggapin at patawarin ng isa't isa. Sa ganong kapamaraanan, hindi madidivide ang church. Kaya nakakalungkot, maraming church na didivide. Hello? Hello? At ang dalangin po natin, hindi po ito mangyari sa ating simbahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Letter B. Ano ba po ang struggle ng church? Cultural compromise. Wow. Sabi mo nga, cultural compromise. Ang katotohanan, dahil ang dami ng culture ngayon at ang cool na ng culture ngayon, ang mga Kristiyano nakiki-blending in. Blending in versus standing out. Romans chapter 12 verse 2. Anong sabi ng Bible? Huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Sabi niya, do not conform to this world, to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Huwag natin ginagaya yung mga bagay sa makamundo. Hello? Diyan po ba tayo? Hindi porket maraming gumagawa ay tama. Hindi para matanggap ka sa school mo, para matanggap ka sa group of friends mo,
kaya na rin tayo. Hello? Kailangan nating mag-stand out bilang isang tagasunod ni Kristo. Makisama pero huwag makisama. Kapatid, isa lang ang boundaries natin. Hello? Mag-set tayo ng boundaries. Ano yung boundaries na yan? Kapag magkakasala na, hindi na yan tama. Kapag hindi na sinabi ng Diyos, hindi na kalooban ng Diyos, hindi na yan tama. Hello? Hello? Yung mga salitang, huwag ka na munang mag-church. Mamasyal muna tayo. Hello? Ano sunod yan? Huwag ka na talagang mag-church. Hello? Dito na lang tayo. Huwag ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Mag-MOR na lang tayo. May MOR pa ba? Wala na. Dear Papa Jack. Hello? Ganyan po ba tayo? Mga kapatid, we need to stand out. Do not conform to the pattern. Do not chase the cloud. Ano yan? Cloud? Cloud. Chase. Cloud. Gout. Do not chase the cloud. Hindi kung ano yung trend, dun ka. Hello? Naalala ko nung mga panahon natin, di ba, iba't ibang uri ng generation. Nauso yung emo, lahat nagpaganon. Nauso yung rockista, lahat tayo-tayo buhok. Yung lalo na yung panahon ng mga F4, ilan lang makaka-relate dito eh. Di ba, mga polo ng mga high school, mga nakabukas yan. Oh, baby, baby, baby. Di ba? Nauso yung mga square pants. Hello? Yan, nauso yung mga rugged pants. Nauso yung mga spaghetti. Wala, ang daming nauso. Nauso yung mga, rockers. Hello? Kung ano yung uso, sumusunod tayo. Pero ano sabi ng Bible? Do not conform to the pattern. You have your own identity. And your identity is in Christ. Lakpakan natin ang Panginoon. Diba? Kaya nga sabi nga, minsan maganda rin yung sasamahan eh. Diba? Piliin mo rin yung sasamahan mo. Sumama ka sa limang magnanakaw, sigurado pang-anim ka. Hindi ko na kailangan ng superpowers para mawala ng future mo. Sumama ka sa 6 na hindi nag-aaral, sigurado pang-7 ka. Hello, hindi ko na kailangan ng gift of prophecy kasi yun yung surroundings natin. Pero sumama ka sa mga lumalapit sa Diyos, sigurado ang buhay mo lalapit sa Panginoon. Again, makisama, huwag makisama. Hello? Amen. Hindi naman pwedeng hindi tayo magpo-communicate sa kanila. Kasi paano natin sila i-win kung hindi natin sila i-reach out? Hello? But do not forget your identity. We must be rooted. Amen? In our identity. And our identity is Christ, not trend. Sabi mo nga, Christ, not trend. Letter C and last. Ano pa po yung struggle ng church? Spiritual apathy. Alam niyo po yung apathy? Apathy. Yun po. Di ba? Nawawala tayo ng gana. Hello? Ano sabi ng Revelation chapter 2 verse 4? You have forsaken your first love. Grabe, no? Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Church po ang kausap dyan. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Dati, hindi pwede sa'yo hindi ka makakapag-church. Pero ngayon, okay na lang sa'yo kahit hindi ka makapag-church. Nawawala yung spiritual. And there's so many reasons bakit natin nararamdaman yung pagkaayaw o yung pagkawala ng gana, pagkatabang sa simbahan. It's sometimes because of persecution and pressure. Dahil marami kang pinagdadaanan. Hello, pero kapatid, kahit na marami, sino bang walang pinagdadaanan? Isipin lang natin yung ginawa ni Kristo. Sometimes because of worldly things, napupukaw tayo ng mga bagay sa mundong ito. Kaya lumalamig yung ating pag-ibig sa Diyos o di naman kaya kasalanan. Diba? No. Lalo kang lumapit sa Diyos. Ganyan po ba tayo? Kasi walang ibang kayang magbago ng puso mo. Walang ibang kayang magbago ng buhay mo, ng buhay natin, kundi ang Diyos lang. Ganyan po ba tayo? Paano natin ma-overcome ito? Reignite our passion through worship and prayer and obedience. Walang ibang sagot po, involve mo yung sarili mo sa Diyos. Kapag lumayo ka, lalo kang mamamatayan ng apoy. Hello? Andiyan po ba tayo? Diba ang isang baga, pag hiniwalayan natin, anong mangyayari sa isang baga? Mamamatay.
So, anong gagawin mo kapag nangihina ka? Magpunta ka sa church kahit walang simba. Hello? Totoo. I-chat mo yung mga brother and sister mo. Hello? Nandiyan po ba tayo? Kasi kapatid, kapag pinabayaan po natin yan, magugulat tayo isang beses, parang wala ka ng gana. Nasa loob ka na ng church, pero wala na tayong gana. Palakpakan natin ng Panginoon. Sa ating conclusion po, with the church, the world doesn't just need another church service. It needs a church that serves. Hello? Ilan sa atin dito handang gamitin ng Diyos? Wala po, taas na po kamay. Kung gusto magpagamit sa Panginoon, sige po, taas na kamay. Palakpakan natin ng Panginoon. Not just a church with walls, but the church with a mission. Pwede bang basahin natin ito? 1, 2, 3, go. But a church with a mission. Sabihin mo may mission tayo. Next slide po. 1, 2, 3, go. Let's rise up and be the church. God is calling us to be holy, united, spirit-filled, and on fire for His glory. Sabihin mo nga, on fire! On fire. Ano pa po? Hayaan niyo pong basahin ko po ito. Sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, the church is not a museum for saints, but a hospital for sinners. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ang katotohanan, dito po, walang judgment. Ano man yung mga bagay na nagawa natin, handa tayong tanggapin ng Diyos. Ipaayos natin sa Diyos ang ating buhay. Amen. Ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse 27, ano po ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse 27? Ginawa niya ito. Ano po yun? Yung pagkamatay ng Diyos, ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Amen? A radiant church without stain or wrinkle, but holy and blameless. Our purpose as a church is to glorify God, to become more like Him. Sabihin mo nga, to become more like Christ. Let us not just go to church. Next slide po. Andiyan pa ba? Let us not just go to church. Let us be the church. Bold, compassionate, and unstoppable. Sige nga po. 1, 2, 3. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Let us be the church. Bold, compassionate, and unstoppable. The light, meron pa ba? 1, 2, 3, go. The light of the world, the hope of nations. Ano pa po? And last, 1, 2, 3, go. The body of Christ in action. Ay po natin ito mga palakpakan natin.